na sa lahat. We have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Plunder rin ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Flood control related in so many ways. Yes. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Walang energy lockdown. Mga nagpapakalat ng fake news na magkakaroon ng panibagong lockdown sa gitna ng krisis sa langis. Mananagot sa batas. Ayon sa Malacanang, hindi kayang pumasada. Maraming jeepney driver wala ng pang-boundary dahil sa sobrang mahal ng diesel. Sasampahan ng plunder. Kasong pandarambong laban kina dating Speaker Martin Romualdez at Senator Chis Escudero, inihahanda na ng Ombudsman. Pinabulaan na ng Malacanang kumakalat na balitang magpapatupad ng energy lockdown ngayong buwan. Fake news yan ayon sa palasyo. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, pwedeng magpanik ang publiko dahil sa fake news na iyan. Anong aksyon dito ng pamahalaan? Tama ka dyan, Gigi. Kaya talagang hindi dapat inotolerate yung mga fake news. Well, sinabi naman sa pahayag ng Presidential Communications Office na hindi nila itotolerate yung ganitong mga klase ng balita, lalo na't mali-mali naman yung inilabas na impormasyon. Balikan natin yung mga nakita natin na mga peking balita na nakapost sa social media nitong mga nakalipas na araw. Isa nga dyan, yung peking news na nagpapakita pa ng logo ng Department of Energy kung saan sinasabi na meron daw emergency lockdown effective April 20. Meron pang isa na kumakalat na fake news na ang nakalagay naman ay logo ng Department of Health na sinasabi na magsisimula naman yung emergency lockdown sa April 10 dahil naman daw dun sa panibagong variant ng COVID-19. Pero ang lahat na yan, peke. Mali ang lahat ng impormasyon na yan. Kaya ang sinasabi dyan ng Presidential Communications Office sa pangunguna nga ni Secretary Dave Gomez na ang pagpapakalat ng ganitong klase ng impormasyon ay malinaw na paglabag ng Revised Penal Code at ng Cyber Libel Law. Pwede daw makulong ito ng hanggang 6 na buwan o madagdagan pa depende sa lawak ng kanilang mga maling impormasyon na pinapakalat. Kaya ang babala nila, hindi nila tatantanan kung sino man ang mga taong nagpapakalat nito. Gigi. At Maricel, tiniyak ng Iran na ligtas na makakadal sa Strait of Hormuz ang mga barkong may kargang langis papuntang Pilipinas at ang daing ng motorista kagaya natin, ang bilis tumaas ng presyo, pero sa pagkakataong ito na magandang balita yan, pwede bang mapababa nito ang presyo ng petrolyo? Nako, Gigi, yan nga yung tanong natin kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kanina. Pero ang malinaw niyang tugon, eto daw pakikipag-usap sa Iran para mabuksan yung Strait of Hormuz ay nakafocus doon sa paniniguro na meron tayong enough supply of petroleum products. Pero hindi na-discuss dito yung tungkol sa presyo ng produktong petrolyo. So sa ngayon, mukhang wala pa tayong aasahan na pagbaba sa presyo ng langis. Ang masisiguro lamang nito ay meron tayong supply. Pero of course, tinanong natin ng Malacanang kanina kung gaano kalaki ba yung inventaryo na pwedeng madagdag sa ating bansa dahil yung pinakahuling video message ni Pangulong Bongbong Marcos ang sinasabi niya nasa 51 days yung ating inventory sa ating bansa. Pero hindi pa kasi maibigay ng Malacanang ang detalye tungkol dyan. Ang malinaw, matapos makipag-usap ni na Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro at ni Energy Secretary Sharon Garin sa mga opisyal ng Iran nung nakaraang linggo, pumayag at nagbigay ng katiyakan ang pamunuan ng Iran na papayagan ang mga Philippine-bound vessel at ang ating mga Filipino seafarers na dumaan dyan sa Strait of Hormuz ng ligtas. Ito kasing Strait of Hormuz, alam naman natin na napaka-importante nitong daanan na ito dahil dito dumadaan yung 20% ng global oil supply. Dito sa Pilipinas, nauna na rin sinabi ng Department of Energy na 98% ng ating oil supply ay nanggagaling doon sa Middle East. Yung natitirang mga porsyento galing yan doon sa ibang mga kalapit bansa natin. Ang isa pang siniguro ng Malacanang, wala naman daw magiging epekto itong pakikipag-usap ng Pilipinas sa Iran sa relasyon naman natin sa Amerika dahil alam naman nila ang sitwasyon ngayon. Pero hindi natin naiwasan na meron talagang iba na pumupuna pa rin sa naging hakbang na ito ng pamahalaan. Kabilang na nga dyan si dating Congressman Jing Paras kung saan sa social media post na question niya kung
Totoo ba na meron ba talagang Philippine flag vessels na dumadaan dyan sa Strait of Hormuz? Pakinggan natin ang tugon sa kanya ni Yuse Castro. Yan po kasi minsan na mahirap sa kapwa natin Pilipino. Alam na natin kung paano nagtatrabaho ang Pangulo at ang administrasyon na ito para masiguro po ang supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. Pero meron pa rin talagang pilit na humahatak pababa. Pero tandaan po natin, pag sinabi po nating Philippine flag vessels, hindi naman po ibig sabihin na ito po ay mismong barko ng Pilipinas. Ang sinasabi po dito, pag Philippine flag vessel, ang ibig sabihin ay registered with the Marina at authorized na mag-travel. At ito'y kinakailangan na pag-aari, kontrolado, o at least na chartered by Filipino citizens or corporations with at least 60% of capital owned by Filipinos. Of course, subject to Philippine laws on safety and labor. Hindi po yun technical or literaling barko ng Pilipinas. Maricel, itong hininging emergency powers ng Pangulo para suspendin yung excise tax ay hindi pa rin nagagamit hanggang sa ngayon. Ano bang plano dito ng Malacanang? Well, bukas, Gigi, magkakaroon ng panibagong pagpupulong ang Development Budget Coordination Committee o yung DBCC sa Malacanang at dito nga inaasahan na ibibigay na nila kay Pangulong Bongbong Marcos yung kanilang rekomendasyon. Ito yung kanilang rekomendasyon kung dapat o hindi dapat tapyasan o alisin yung excise tax sa produktong petrolyo. So bukas natin malalaman kung ano ang magiging desisyon tungkol dyan. And natanong din natin kung ano yung posisyon ng Malacanang dun sa ilang mga proposals, kagaya na lamang ng pag-repeal doon sa oil deregulation law. Tapos meron pa mga proposal na baka dapat magkaroon na ng limitasyon pagdating doon sa purchase dahil nga hanggang ngayon hindi pa natin alam kung kailan matatapos itong krisis sa Middle East. Pero ang lahat daw yan, sabi ni Yuse Castro, ay pinag-aaralan ng palasyo. Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Inassess po ang implication ng mga ng rising global oil prices at in-evaluate ang possible policy responses. Kasama na po rito ang measures on fuel excise taxes at nag-formulate na po sila ng kanilang rekomendasyon at magkakaroon po sila ng meeting tomorrow with the President. At Maricel, meron din kumakalat na post sa social media tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Anong paglilinaw dito ni Castro? Siniguro ng Malacanang, Gigi, na okay, ayos ang kondisyong pangkalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Bagamat hindi siya nakadalo doon sa una niya na event supposedly sa Quezon City kaninang umaga, present naman siya dito sa event niya sa Malacanang ngayong hapon at humarap siya doon sa Vice Mayor's League. Kaya ang siniguro ni Yuse Castro, walang problema sa kondisyong pangkalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos at bukas nga inaasahan na haharap siya sa ilang mga sunod-sunod na meeting. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Gigi. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Hindi energy lockdown kundi pagrarasyon ng petrolyo. Yan ang nakikitang solusyon ni Senator Win Gatchalian sa gitna ng krisis sa langis. Live mula sa EDSA, Mandaluyong, nangungun sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, paano raw ipatutupad itong pagrarasyon ng petrolyo? Alam mo, Jiggy, sinasabi ni Senator Win Gatchalian, itong ganitong paraan, gayahin daw natin yung ginagawa doon sa ibang bansa. So, dapat daw magkaroon ng cap o ng limit doon sa kinakargang petroleum product sa bawat sasakyan. So, yung limit na pinopropose niya ay 50 liters sa bawat sasakyan. So, sa ganyang paraan daw, may stretch yung inventory natin ng langis na sa kasalukuyan ay nasa 50 days na lamang. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. 50 days gawin natin kung kaya. 80 days, kung kaya 90 days, we can stretch it as far as possible para hindi tayo kinakabahan. Dahil 50 days, maiksi lang yun, wala pang 2 buwan. So marami na rin bansa ngayon, the latest na nakita ko mga around 7 or 8 countries na nagkakaroon na sila ng yung volume cap. Kaya ako, part ng aking preliminary report is mag-implement na tayo ng ganitong rationing para mapahaba natin from 50 days. Kung kaya nga gawin 120 days, so much the better, no? Jiggy, sinasabi rin ni Senator Win Gatchalian na dapat daw mas
i-increase pa natin o mas palawigin pa natin yung paggamit ng electric vehicle, so yung tinatawag na EV, para nga hindi mabawasan yung ating dependence o yung pagka-hostage natin sa imported na langis. Pakinggan ulit natin yung pahayag niya. Mag-transition tayo to electric vehicles. That's the fastest way. Kasi sa ating bansa, almost, I think, 70 to 80% ng imported petroleum natin pumupunta sa transportation. At Gerard, paano naman hikayatin ng gobyerno ang publiko na gumamit ng EV? Jiggy, meron niyang panukalang batas itong si Senator Gatchalian na magbibigay ng mga incentives dun sa mga gagamit at dun sa mga bibili nitong electric vehicles. Katulad na lang, itong mga incentives ito, yung pagbibigay ng interest-free na loan kung sakaling uutang sa bangko yung isang bibili ng electric vehicle, pagbibigay ng libreng toll at pagbibigay din ng mga libreng driving lessons para dun sa mga gagamit ito. At dapat din daw ay maglagay din ng pamahalaan ng mga, mas marami pang mga charging stations sa mga pampublikong espasyo dito sa bansa. Jiggy. At panguli na lang, anong sabi ng sources mo sa industriya ay meron daw bang pagtaas bukas ng diesel? Nako, Jiggy, sigurado na yan, more or less 20 pesos per liter ang itataas ng presyo ng diesel at more or less 5 to 6 pesos naman ang itataas ng kada litro ng gasolina. So ngayon, aabot na sa 170 pesos ang kada litro ng diesel at nasa 120 pesos naman ang kada litro ng gasolina. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Mandaluyong. Susunod, ilang tsuper di raw muna mamamasada dahil sa napakamahal na diesel. At pagbibigay ng tulong sa middle class, sinusulong sa Kamara. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Wala nang pang-boundary ang maraming tsuper dahil sa napakamahal na diesel, kaya mapipilitan daw silang gumarahe muna. Live mula sa Mandaluyong, nangungun sa balita si Raynel Pawid. Raynel, ano ang hinaing ng mga nakausap mong tsuper? Jiggy, tama, no choice na nga itong karamihan sa mga tsuper na gumarahin na lang dahil wala nang kinikita ay sunod-sunod pa raw yung pagtaas nga ng presyo ng produktong petrolyo. Kanina, nung nag-ikot tayo doon sa may bandang Maynila, may isang tsuper tayong nakausap, kundi ito'y si Mang Arnold. At ang sinabi niya nga ay babiyahe lamang siya ngayong araw para kumuha ng 1,000 pisong pangpuhunan para sana doon sa kanilang sisimulan ngang maliit na negosyong pampalamig ng kanyang bisis dahil hindi na nga kinakaya ng pamamasada yung pantawid nila sa pang-araw-araw na pagkain. Pakinggan natin ito. Malamang to, baka magtinda na lang muna kami ng asawa ko ng palamig sa bahay. Hindi ko na nga po alam kung paano pong hanap buhay ang gagawin ko dahil ito na po ang kinagisnan kong hanap buhay. At ngayon ba, Raynel, may naririnig kang bagong makilos protesta o tigil pasada ng mga transport group? Jiggy, kanina lang din ay nakausap natin itong si Piston President, si Camo Di Floranda, no? At kinumpirma niya sa atin na bukas nga kasabay ng pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo ay magsasagawa sila ng noise barrage sa iba't ibang mga terminal ng jeep sa buong Metro Manila. Ang sabi nila ay naglabas din sila ng computation na kung bukas ay magro-rolyo na nga yung 170 pesos na per liter nito nga diesel dahil nga sa isang araw may average consumption o kumukonsumo sila ng nasa 30 liters na litro nga nitong diesel, no? At katumbas yan ng nasa 750 pesos mapupunta lamang doon nga sa kanilang buwis, no? Buwis doon sa langis. So in totality, pagka na-compute yan o napagsama-sama within the month ay aabot yan ng nasa 22,500. Malaking bagay nga raw na maiuwi na sana nila para sa kanilang pamilya. Pakinggan natin ito. Uso na sa driver ngayon altanghap, pinagsamang almusal, tanghali at hapunan. Isang kain na lang ang ginagawa ng isang pamilya sa isang araw, para maipisan yung kumakalam na sikmura.
At Reniel, ang sinasabi ng Malacanang may mga 50 days na supply itong ating bansa para sa petrolyo. Sa pag-iikot mo kanina, anong naobserbahan mo doon sa mga gas station? Jiggy, yung isa nga natin napuntahan na gasolinahan dito sa may EDSA Guadalupe, sa may Makati City, ay nakita natin no, na naglagay na o nagpaskil na ng placard na out of stock doon sa may pump nung gasolina. At nakikita naman natin ito no, na nagiging pattern nga na every week na tuwing magtataas yung presyo ng gasolina ay yung ilang mga gasolinahan ay nawawalan nga ng supply. Pero pagtitiyak naman ng Department of Energy ay monitor daw nila itong mga gas station nga na ito para maiwasan yung hoarding o yung pag-iipit nga sa supply at para matiyak din na may sapat para sa lahat. Jiggy. Yan ang ulat ni Reynel Pawid live mula sa Mandaluyong. Sinusulong sa Kamara ang isang panukalang batas sa pagbibigay ng tulong sa middle class sa gitna ng krisis sa langis. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano pang nilalaman ng panukalang ito? Yes, Jiggy, sa ilalim ng agapay sa hanap buhay at operasyon ng negosyo o Ahon Bill, bibigyan ng tulong yung mga middle class, mga manggagawa at maliliit na negosyo. Sa panukala nga po ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, 3,000 pesos sa tax-free wage support yung ibibigay sa mga minimum wage earners at SSS members na mas mababa pa sa 25,000 pesos yung buwan ng kita. Ibig pong sabihin nito, no, babawasan yung kinakaltas na buwis sa kanila ng hanggang 3,000 pesos. Isinusulong din po yung 250,000 pesos na pautang na walang interes para po doon sa mga micro, small at medium-sized enterprises o MSMEs. Posible rin pong mabigyan ng tax credit sa gastos po sa petrolyo yung mga negosyante at logistics companies. At magbibigay din mo nung hanggang 500 pesos na diskwento dun sa bawat tangke ng LPG para po yan sa mga qualified na households at MSMEs. At kasama rin doon sa panukala yung no disconnection policy sa mga utilities o gaya ng kuryente at tubig at pansamantalang pagpapatigil sa pagbabayad ng loans. Gayun din yung diskwento sa toll at maging doon sa mga airport at seaport fees. At kung may papasa nga itong Ahon Bill, Jiggy, maaari itong ipatupad ng hindi lalampas sa 18 buwan mula po sa deklarasyon ng State of Energy Emergency. Pakinggan po natin itong pahayag ni Congressman Valeriano. Kasi nga yung Bayanihan 3 na pinopropose nila, ang feeling ko ron, parang hindi targeted yung And at this point of time, hindi naman nga kako-pandemic to, hindi naman to yung kahit sino, bigyan na natin para hindi bubuhay ng ekonomiya. Then, dalawang approach na ang gawin natin. Bigyan mo sila ng ayuda, at the same time, tanggalan mo pa rin sila ng taxes. Ahon Bill, itong Ahon Bill, anong kaibahan nito sa Bayanihan 3 ng Senado naman? Yes, Jiggy, doon sa orihinal na Bayanihan 3 Bill ni Senator Loren Legarda, limitado lamang yung ayuda sa sektor po yan ng transportasyon at ng agrikultura. Dito naman sa Ahon Bill ni Valeriano, mas pinalawak yan at iba't ibang sektor po kasama na nga dyan yung middle class. Pero yung Bayanihan 3 Bill, hindi lang po nakatuon sa pamimigay ng ayuda. Naroon din yung pagpatupad ng price control sa mga produktong petrolyo sa panahon nga ng emergency. Maaari ring utusan ng Pangulo ang Department of Energy na pansamantalang kontrolin yung operasyon ng mga oil company para po siguraduhin yung supply at pangasiwaan yung bentahan ng petrolyo. At sabi naman ni Senate Protect Committee Chairman Win Gatchalian, binabalangkas na nila itong Bayanihan 3 Bill para nga lawakan pa ang pamimigay ng ayuda. Jigit. At Marian, saan daw kukunin yung pondo para dito sa Ahon Bill? Yes, Jiggy, ayon nga po kay Congressman Valeriano, hindi naman na kailangan pang mangutang ng gobyerno para pondohan itong Ahon Bill. Pwede raw kunin yung pondo mula nga po doon sa programmed appropriations. Napopondohan lamang kapag may sobrang kita na ang gobyerno. At sa Miyerkules nga, Jiggy, April 8, nakatakda pong magpulong ang 13 komite ng Kamara para talakayin ang pagtugon sa krisis sa langis sa bansa. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa.
Susunod, si Senator Escudero at Congressman Romualdez kakasuhan ng plunder ng ombudsman. At Amerika at Iran patuloy ang pagbabanta sa isa't isa. Huwag kay bibitiw, dapat una sa lahat. Kakasuhan ng plunder ng ombudsman sina dating Senate President Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong basehan ng isasampang kaso sa dalawang dating leader ng Kongreso? Jiggy, ayon kay Ombudsman Boyeng Remulla, lumalabas sa kanilang investigasyon na nagsabwatan umano sina dating Senate President Chis Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez sa Pandarangbong. Kaugnay pa rin yan ng flood control scam. Sa Mayo, nakatakdang isampa ng Ombudsman ang kaso sa Sandigan Bayan. Bukod sa pagkakadawit ni Escudero at Romualdez sa flood control scam, posible rin daw na nilabag nila ang batas sa pagbuo ng 2024 at 2025 national budgets. Sinabi noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee na nagbigay siya ng 160 million pesos kay Maynard New na umano'y bagman ni Escudero. Si New ay isa rin sa mga campaign contributor ni Escudero. Dati na rin sinabi ng Ombudsman na may nadiskubre silang money trail o paggalaw ng pera papunta kay Escudero matapos aprobahan ang 2025 national budget. Kasama rin si Romualdez sa mga nabanggit sa pagdinig ng Senado na tumanggap umano ng milyong pisong kickback mula sa flood control projects. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla. It's actually the way that the budget was passed upon by the two houses and how many things have been implemented because of that. At Camille, may payag na ba ang kampo ni na Escudero at Romualdez? Jiggy, wala pang bagong pahayag na inilalabas sina Escudero at Romualdez pero dati na rin nilang itinanggi na sangkot sila sa flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Remulla, marami pang miyembro ng Kongreso ang posibleng sampahan ng kaso sa mga susunod na buwan. Titignan din daw nila kung may mga paglabag sa budget process sa panahon naman ni dating House Speaker Lord Alan Velasco noong Duterte administration. Samantala, Jiggy, nagbabala naman si Remulla kay House Secretary General Cheloy Garafil na sundin ang sabina ng Ombudsman para ilabas ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN ng ilang kongresista at empleyado ng Kamara. Kasama dyan ang SALIN ni dating House Deputy Secretary General Sofonias Gabonada na nagsilbi sa termino ni Romualdez bilang House Speaker noon. Kung hindi pa raw susundin ng Kongreso ang sabina ng Ombudsman, ipasususpindi ni Remulla sa posisyon si Garafil. Jiggy? At lutang na nga ang pangalan nung si Gabonada. Ang tawag nila dyan ay si Ponyong dyan sa Congress. At itong si Ombudsman Remulla ay pinapasabpina ng House Justice Committee kaugnay sa SALN naman ni VP Sara. Ano ang plano dito ni Ombudsman Remulla? Jiggy, susunod naman daw ang Ombudsman dito nga sa sabina sa kanya ng House Justice Committee. Pero paglilinaw niya, ang SALN custodian ang magdadala nito sa pagdinig ng komite. Siya rin daw kasi ang mas nakakaalam sa mga detalye na hinihingi ng House Justice Committee. Muna ang latest, balik sa iyo. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Artemis 2 astronauts napaaga ang pagpasok sa paligid ng buwan. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Hindi pa rin nawawala sa ating lipunan ang konserbatibong pananaw sa kababaihan, pero unti-unti ang binabasag ng mga tinaguriang makabagong Maria Clara. Ang kwento dokumentado ni Nikki de Guzman.
Ito na raw ang makabagong mukha ng mga Pilipina. Hindi na mala Maria Clara, higit sa isa ang hikaw at puno ng tattoo. Pero hindi raw sila dapat husgahan sapagkat para sa kanila, ito ay art. Mas nailalabas nila ang tiwala sa sarili sa pamamagitan ng tinta sa kanilang katawan. Sila na, kung tawagin, ay Alternative Pinay. Nagsimula na po ako mag-i-pierce ng sarili ko, mga 18 years old na po ako. Nagsimula po ako sa septum piercing ko po. And Ito yung sa nose, di ba? Apo, yung sa nose po. And then, paano mo na-realize na I also want tattoos? Because right now, you're covered in them. Ang ganda nga. It's like a walking work of art. Ganon. So, anong inuna mo dyan? Yung inuna ko po, yung back tattoo ko po, hindi po makita, pero nakasulat po doon is Rageous Poetic Violence. Bilang babae, parang naging instrumental na din sa akin yung emosyon ng galit. In a way na, since ini-enforce kasi sa atin bilang babae na kailangan ganito ka, kailangan confined ka within a certain specific category or box. Parang bakit society ang nagdidikta? Katawan ko naman to. Opo, di ba? Would you also say pagre-rebelde nga ito sa society, sa ganong pag-iisip ng society? Importante po sa akin na yung idea ng pagre-rebelde. Yung rebellion po na in-inhabit po ng movement ko po sa sarili kong self-expression. Yung basically po na idea na ako yung bahala sa sarili kong katawan, cargo ko yung sarili ko, and ako yung magsasabi kung ano yung gusto kong gawin sa sarili kong katawan kasi this is my body and this is my choice. It's my way of reclaiming what's truly mine, and it's my way of telling people na you have to accept me whether you like it or not. Sobrang controversial din po ng pagiging alternative in a way na bukod sa you challenge the norms of society, you also become really countercultural in the sense na marami kang tinataliwas na ideya sa kung ano yung kinokonsiderang normal ng mga tao. I don't get really normal compliments po from people, especially men. Yung unsolicited po talaga. It's either yung overt sexualization or fetishization or absolute disgust. Pero dahil sa mga kagaya ni Nisha na nagpapalagay ng body modifications, ang tattoo industry na dati ay dominado ng mga lalaki ay nagbukas na para sa mga babaeng artist. I'm Santo. Yun yung artist name Santo. ko. Yes. Bihira sa industry ng tattoo at piercing na may babae. Mostly, kaya tatawag pa akong sir kapag nag-i-inquire sa akin. Mostly, women yung clients ko. Yung clients namin, mas sa fashion side. Mahalaga ang papel ng mga babaeng artist sa usaping body modification. Sila ang nagbibigay ng ligtas na espasyo para sa mga kababaihan na magpatato kung saan mang parte ng kanilang mga katawan. How different is it working in this industry as a female and catering to more female clients? Would you say that then? Siguro dahil nanggagaling tayo sa context na nagsimula yung modern tattooing as a very masculine or very macho field, medyo mas may struggles to break through that very empowering, women empowering na aspect ng tattooing. Kasi for the longest time, mas ang players or like mas ang mga nag-engage sa tattoos, mga lalaki talaga. Hindi maiiwasan ang diskriminasyon, lalo na sa usaping self-expression. May mga konserbatibong nakukulong pa rin sa paniniwalang para matawag na disente ang isang babae ay dapat magbukas siyang malinis at mahinhin. So 2026 na, would you say na you embody a modern Filipina? I would say na I embody myself and not a modern Filipina. I would say na... Not an ideology. Yes, I'm not an ideology. I'm not expectation. I'm not a box that you have to fulfill or a category or a fantasy. I'm just myself. And personally, si Nisha, yung gusto niya lang sabihin sa mga babae, sa paligid niya, wag sana silang mag-subscribe sa norms na dapat maging ganito ka para makonsider kang babae. Or dapat maging ganyan ka para makonsider kang disenteng babae. We are only ever ourselves. Yes. Diba? Yan, ganda. I love it.
Sa makabagong panahon, masasabi natin na walang iisang hulma ang kababaihan. Ang pagtalikod sa modelo ng babaeng ipinipilit ng lipunan ay pagharap naman sa malayang mundo ng kababaihan. Nikki de Guzman, mukha ng maliliit, isyung malalaki, dokumentado. Mga kapatid, hanggang ngayon wala pa rin senyales ng pagupa ng tensyon sa gitnang silangan matapos tanggihan ng Iran ang alok na ceasefire ng Amerika. Nagbanta si US President Donald Trump ng mas matindi mga pag-atake sa Iran kung hindi nito bubuksan ang Strait of Hormuz. Hindi naman nagpatinag ang Iran. Buwelta nito kay Trump, lalo lang magiging malaimpyerno ang sitwasyon sa rehiyon dahil sa padalos-dalos niyang kilos. Mula nang sumiklab ang gera ng Amerika, Israel at Iran, na hostage ang pandaigdigang supply ng langis na dati ay malayang nakakadaan sa Strait of Hormuz. Nakapasok ng Artemis II crew sa tinatawag na Lunar Sphere of Influence. Inanunsyo ito ng NASA sa ikatlong araw ng makasaysayang space mission. Ibig sabihin, mas malakas ang gravitational pull ng buwan sa kanila spacecraft kumpara sa Earth. Iikot na ngayon ang Orion capsule sa paligid ng buwan. Itong kauna-unahang lunar flyby mula noong 1972 Apollo 17 mission. Pero bago yan, may out-of-this-world greetings ang Artemis crew nitong Easter Sunday. And happy Easter to everyone down there on Earth. We did hide a few eggs around the cabin. They were the dehydrated scrambled egg variety, but we're all pretty happy with them. Mga kapatid, kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat, abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.